For today's video, magkikasama tayo ng CR. Bali dalawang CR, isang comfort room at sa shower room. Bali, ito nga yung ating kikisamihan. Ayan, kung makapansin nyo, hanggang yung sa palitada niya, doon tayo magkikisami. Hindi ko na ito sinukat ko ano yung levelasyon natin dito. Kasi yung pinakamataas na makukuha ko, yun ang ilalagay natin yung pinakakisami niya. Siyempre, first step natin dito is magle-level loss tayo rito. Ito nga yung ating level. Ayan, dito na ako mo sa pinakababa niya para hindi na ako mahirapan sa taas dahil wala nga ako masyadong tungtungan dito. Ayan, dyan ako kumunang level. Ayan, paikot. Tapos ita-transfer ko na lang siya sa taas. Pinakamataas na part doon ako ng sukat. Ayan. Yung flexible hose na yan, ibabaw natin sa pader para hindi na siya mag-isagabal pa dun sa loob o para hindi siya nakikita dito sa part ng loob. Gagamit niya lang doon ng concrete cutting. Yan, kakat ko muna siya tsaka ako sisisinsilin para magkaroon siya ng butas. Ipapasok ko yung flexible hose na yan dyan sa may pader na yan. Ayan, pa ganyan. Kasi papako ko siya para kaikit siya. Yan, sinisinsil ko na nga siya rito. Yan. Tapos ipapasok ko siya. Kailangan lubog na lubog siya para hindi na tayo mahirapan sa pagmamasilya. Ayan. Tapos ayun, gumamit nga pala ako ng U-clam dito. Bali, 2 piraso gagamitin ko dyan para lubog na lubog talaga siya. Ayan, naka-layout na rin ako sa taas. Na-transfer ko na. Tapos, napitikan ko na rin siya. Tsaka, tinrace ko nga siya ng lapis para mas luminaw yung guhit niya. At ito na nga yung ating wall angle na nabili. Ayan. Neplex. Yung ating angle. Ayan, medyo maganda itong wall angle na to. Dahil nakatiklop yung pinaka-edge niya. Nakatiklop. Mas matibay ito. Tapos pinatasan ko na rin siya bago ko siya ilagay sa pinaka-pader. Para hindi na ako mahirapan magbutas doon dahil ito bubutasin din sa pader. Ayan. Ayan. Bubutasin ko siya dyan ganyan. Ayan, gumamit din ako nito ng blind rivets para ma-dikit siya sa pader. Pero may portion siya na hindi ko siya ma-blind rivet kaya gumamit na lang ako dito ng D1 concrete nail. Para yun ang ginamit kong pambaon dito sa wall angle. Dahil minsan ayaw tumalabnong ang ating riveter. Kaya dalang klase ito kung mapapansin nyo, ayan, concrete nail. Tapos the same time meron din siyang rivet. Kahit naman alin yan basta matibay, okay na yan. Kahit alin nang gamitin natin dyan, pwede. Ito nga pala kinulang, kaya kumawit ako ng metal paring dito. Kung mapapansin nyo yung metal paring na pako din siya ng concrete nail. Okay na okay din naman yung ganyan dahil ito tatama lang naman dito ay magiging dulo lang ng ating hardflex. Ayan na nga, makapalob yung ating flexible host. Ayan, ayun yung kulang ko sa kabila. Ayan, okay lang yun. Tapos bago nga ako gumawa ng mga carrying channel dito, gumawa muna ako rito ng pinaka hanger. Ayan, mapapansin nyo, nasa tuktok ako ng bubong. Diyan ko siya binaon sa may pahalang na yan, sa angle bar na yan. Ayan, gumamit lang ako dito ng self-drilling na screw, black screw. Yun ang ginamit ko. At buti naman, tumagos naman dito sa may ating angle bar na yan. Bali, gumamit ako ng 2 piraso lang na black screw. Ayan, matibay na yan. Metal paring na nga lang yung ginamit ko rito hanger niya. Mas marami kasi ako nabiling metal paring kesa sa may carrying channel, kaya ito na yung ginamit ko bilang hanger niya. Ayan, 2 black screw yan guys. Ayan, makapansin nyo. Ayan, tagos din siya sa kabila. Ayun, yung ating alalay. Ayan, yung ating alalay. Yung ang ating yaya. Ayan. Ayan, tinulungan niya ako rito para hawakan yung bangko dahil wala tayong tungtungan. At ang kapalit niya nito ay mag-selfie daw kami. Ayan, ang aking yaya. Ayan, masaya na siya makaselfie ako. Yun lang ang kapalit ng kanyang pagtulong sa akin. Ayan. Gumamit niya ako rito ng bali 4 na hanger. Yan, liit ng CR na yan guys, 4 na hanger ang ginamit ko yan. Kaya sigurado akong matibay na matibay yan. Ito na nga yung ating carrying channel. Ito yung susunod kong ilalagay. Ito
ito yung pinaka-third step kong ginawa dito. Wall angle, hanger, tsaka itong ating carrying channel. Ayan. Dapat ganyan yung guys yung pagkakalagay natin. May gap siya ng isang paring sa wall angle. Hindi kasi pwede sa ibabaw ng wall angle dahil medyo 1 inch kasi yung wall angle natin. Ayan nata. Pero yung metal paring natin wala naman siyang, medyo maliit siya kaya dapat pantay lang na metal paring. Tapos ito na nga tayo. Actual akong maglalagay dito ng metal paring. Ayan. Isa-isa ko siyang sinukat dahil kasi hindi pantay-pantay yung pader na yan. Meron siyang na may pagitan siya ng 1 cm kaya kailangan actual ang pagputo natin ng paring. Ako, na-actual ko siyang putulin para siguradong sakto yung ating cut. Tapos nire-rivet ko nga lang ito ng 2 piraso. Ayan. Importante rin na meron tayo dito na vice clamp. Mapansin nyo yung vice clamp natin na yun. Napaka-useful nun para sa ating pagkikesame dahil yan ang unang maghahawak. Ayan. Kaya mapansin nyo, saglit ko lang siya binutas dahil nga nakahold yung ating vice clamp na yun. Tapos after ko siya malagyan ng isang rivet, sinatanggal ko na rin siya. Tsaka ko na siya drill kasi ngayon nakadikit na yung metal paring na yan dito sa ating wall angle. Kaya hindi na tayo mahirapan sa second drill natin. Ayan. Siya nga pala, ang ginamit ko nga pala rito metal paring, yung distansya niya is 1 feet lang. 1 feet lang yan. Kaya ditong CR na to is 5 feet. Bali, 4 na metal paring na pahalang yung ginamit ko dyan. Para mas maging matibay siya. Yung iba kasi, kadalasang ginagamit dito is 16 o 16 inches o 40 cm ang ginagamit. Kaya kung ginamit ko dito is 30 cm lang or 1 feet. Para mas maging matibay siya. Naubusan nga tayo dito ng double clip kaya nag-DIY ako dito ng clip. Ayan, kung mapapansin nyo, yan. Medyo malayo din kasi kami sa bayan. Hapon na rin kaya nag-DIY na lang ako para mayari ko na rin itong trabaho ko dito. Ayan. Mas matibay to sa double clip. Medyo mahirap lang siya ikabit pero mas matibay sa double clip to. Ganyan magiging tsura niya pagka nilagay ko itong DIY natin na double clip. Ayan. Tapos i-rivet natin siya ng 4 na piraso. Ayan, kung mapapansin nyo, 2 rito at saka tag-isa sa magkabila ang side. Yung side na to, ayan, nakaribit yan. At saka dito sa kabilang side, nakaribit din yan. Ayan, sigurado ako na matibay to. Mas matibay pa to dun sa double clip kung tutuusin. Yun nga lang, matagal na proseso ang paggawa na to. Unlike dun sa may double clip, isusot mo lang siya, tsaka mo lang siya tutupiin. At ito na nga yung ating finished product niya ng ating paring. After nyan, ayan, tayo na rin ang mag-i-install dito ng ilaw. O tayo na rin ang electrician dito. Sabay ko na nga rin itong electrician natin dito. Ayan. Naka-live tapping, naka-live ako rito guys. Kaya mapapansin nyo, naka-guantes pa ako dito. Kasi live yan. Diyan kasi pinadaan sa receptacle. Yung isang line, hot line, nandyan yung live wire. Kaya tinester ko siya, nandyan yung live wire niya. Kaya yan, naka-live yung wire na nandyan. Instead na sa switch siya, nandyan yung live niya. Baligtad. Okay lang naman. Basta kailangan alam lang natin kung ano para maingatan natin. Kung para malaman natin kung paano tayo mag-iingat sa pag-wiring. Bali, 2 nga yung CR na yan. Ito na nga yung kabilang CR. Ayan, kung mapapansin nyo, binutasan ko siya dun sa pinaka kanal ng ating metal paring para medyo lubog yung rivet niya. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina double clip. Mas madali itong ilagay. Mapapansin nyo, ayan. Ito yung double clip, ito yung metal paring. Isusuot nyo lang na pag ganyan, pahalang nyo muna. Tapos, ihahalang nyo siya para kumawit yung pinaka-hook niya dito sa ating metal paring. Ayan.
Tapos mapapansin nyo may butas nga rin pala rito. Nilagyan ko din siya ng rivet or black screw. Ako black screw na nga lang nilagay ko rito para mas pabilis. Ayan. Holder niya lang naman yan. Ayan. Tapos yung mga kamay niya, yung tatlong kamay niya na yan, ayan, tutupin nyo. Ako, ang ginawa ko rito, pinupi ko, tapos inipit ko siya ng flais para pitpit na pitpit siya. At kakapit na kapit. Ayan, ganyan yung tsura niya. Ayan, may black screw dito. Pinipit ko yung kabila. Ayan. After nun, ito na nga, maglalagay na nga dito ng hanger. Ayan. Ipipix ko na yung hanger natin dito. Dito natin kakabit kami sa hanger dito sa carrying channel. Ayan, bar level na nga lang ginamit ko rito. Hindi na ako gumamit dito ng tanse. Kasi malapit lang naman to. Hindi na masyadong halata to kung bumaba man siya ng konting-konti. Ayan, kapag nakuha ko na yung levelasyon, kung mapansin nyo, yung bar level, kinlam ko nga siya yan o dinikit ko siya sa may paring. Ayan, pagka nakuha ko na yung tamang levelasyon niya, kaklam ko na siya para hindi na siya gagalaw. Ayan. 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 Tapos kuguntingin ko na nga siya dito. Kukunin ko na yung pinaka-level niya. Ayan. Pag nakuha na, ayan. Ayan. Hindi na siya gagalaw. Yan na yung pinaka tamang level niya. Ayan. Ganyan ko siya ginawa. Tapos kita nyo, kung mapapansin nyo, ayan, nilagyan ko rin siya na screw sa ilalim. Ayan. Para mas matibay talaga yung pagkakahanger niya. Ayan. Tapos dalawa rito. Ayan. Actually, meron pa din sa taas yan. Nilagyan ko rin siya sa pinakataas niya na yon. Nilagyan ko din siya ng screw. Ay, ng kirincha, ng blind rivets. Ayan. Pampasin nyo. Ayan. Nakaangat yung pa ako. Yun. Talagang matibay. Binitina ko siya. Matibay na siya. Ayan na nga siya. Ito na, nakapaglagay na ako dito ng hard reflex o ng ating smartboard. Kung mapapansin nyo rito, napasilip yung metal paring. Ayan. Nasisilip yung metal paring para may suutan o masaksak natin dyan yung ating gagawing glue or masilya. Ayan. Di sa part na to, medyo malaki yung awang niya. Ayan. Hindi ko na nga siya nabatakan dahil nag-aapornan tayo dito. Ito nga palang semento. Ayan. Sisimentohan ko pala itong wire na to para tumigas na habang para kinabukasan mag-aano na lang ako dito kaya para tumigas yung ating semento. Ito na nga, nagmamit na nga lang ako dito ng black screw na nga lang ginamit ko rito pang screw. Ayan, mapasin nyo. Ayan, black screw na lang ginamit ko. Mas mabilis naman kung ilagay kasi sa rivet. Kung papasin nyo, dikit-dikit yung ating black screw para mas maging matibay siya. Kaya nilubog ko rin yung ulo niya. Ito ginamit kong panlubog ng ulo. Yung masonry drill bit na yun. Ayan o. Guys, kaya mapapansin nyo. Ayan o. Ayan, may hukay siya. Hinukayan ko yan. Para yung ulo na to, yung black screw, nakalubog at hindi siya kita. Ayan. Ayan. Yung saktong paglubog lang ng ulo para naman may tibay pa rin naman yung ating hard reflex. Kasi once na medyo napalalim ka dyan, wala nang tibay yun. Ayan. Kung mapapansin nyo, talagang nangingitim siya sa dami na talaga ng black screw yung lagay ko dito. At talagang dikit-dikit siya. Ayan, ang dami. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo nga rito, ayan, lubog siya. Pantay na pantay siya o lumubog pa siya ng konti dito sa ating hard reflex. May lumutang dito mga ilang piraso, siguro mga 3-4 lumutang dito dahil kumisan di pantay ating pagkakadrill. Ayan, kung papansin nyo, yung daliri ko, ayan o, halos yung pagbuka niya lang. Yun lang yung pagitan ng ating black screw. Ayan o. Ayan, nasa 10 cm lang to. Ayan. Yung iba kasi, nasa 15 cm ang ginagawa. Medyo malayo na yun para sa akin. Kaya ang ginagawa ko rito is 10 cm lang. Ayan, para mas maging matibay siya. Sa pagmamasilya ko nga rito ng mga dugtungan, itong gagamitin ko rito. Isa stick wheel at saka itong mesh tape para mas maging matibay yung dugtungan niya. Pwede rin naman tayong gumamit dito ng concrete cement o yung ANB. Pero ako, ito na lang ginamit ko rito dahil flexible kasi pagka stick wheel, flexible yun. Like sa mga concrete putty, medyo matigas kasi yun. Kapag gumalaw yung board na yan, mabibitak lang din naman yun. Ito kasi nga, stick wheel, susunod lang sa galaw ng board natin. Kaya mas okay ito, mga gamitin para sa akin. Sisiksikan ko nga lang siya mabuti kung papasin. Ayan.
Talagang paulit-ulit kong dinidiin yung ating stick wheel. Tapos lulubog pa yan. Kaya uulitan ko ulit siya sa mga 2 hanggang 3 patong hanggang sa magsarado ng totally yan. Kailangan saksakan natin ang saksakan yan hanggang sa mapuno yung butas na yan. At sabi ko nga, lulubog pa yan, kaya maghihintay lang ako dito ng mga 1 oras o 30 minutes. Basta mapansin ko lang na lulubog na yan, papatungan ko ulit siya para siguradong siksik na siksik yung butas na yan o yung kawang na yan. Yung kailangan pagka nakalubog yung rivets natin, tapos hindi sumasabit yung yung ating paleta sa ulo ng ating black screw o rivets. Ayan, nalagyan ko na lang din siya dito ng mesh tape. Sa dugtungan ko lang nilalagay itong mesh tape na to. Hindi ko na nilalagay lahat ng may tornilyo or ng black screw na hindi. Nalagay ko lang itong mesh tape dito sa pinakadugtungan niya lang. Para pagka, kasi naglagay ako ng pate rito, iwas bitak. Although bibitak din siya katagalan at talagang normally naman talaga na bibitak din ang masilya natin dyan. Pero hindi siya basta-basta bibitak. Kaya tapos mamasilyan ko nga siya na itong masonry putty na to at saka hinaluan ko lang siya ng patching compound. Ayan. Yung tamang lapot lang o yung medyo malagkit ang ginamit ko rito. Yun ang pinangmasilya ko muna rito kung mapasilya. Sa dugtungan, sa black screw. Ayan, sa mga singit-singit na may mga gap. Yun ang ginamit ko rito. Kahit hindi ako professional sa mamasilya, sa pagkikesame, nagagawa ko rin naman na maayos para sa akin. Actually, ito second time ko pa lang ito nagkikesame na hindi pa malakihan. Kwarto, tsaka ito pa lang siya na to yung pagkikesame ko, pero okay naman yung resulta. Kaya as a DIYer, kayang-kaya din natin na gawin ito. Ayan, kung papansin nyo, pinisiksikan ko din pati yung mga pagitan na yan para wala siyang singaw. Ayan. So nga pala, importante nga rin pala yung ulo ng ating black screw na yan, matakpan ng gusto ng masilya para pagka tayo nagpintura tayo ng water base, kasi gagamitin ko rito o latex, hindi yan manguling nga lawang pagka tinamaan. Mas maigi nga sana kung concrete putty o siguro body filler o lagyan muna natin ito ng epoxy primer o primer natin ng para hindi siya bumakat. Mabakit kasi yung yan nagkukulay kalawang kapag hindi natin tabunan ng masilya. Ito na yung ating pagtimpla ng ating masonry putty at saka ng patching compound. Ayan. Same ratio nga lang pala ginamit ko rito kung gaano karami yung ating masonry putty. Ganun din karami nilagay ko rito. Mas marami lang ng konting patching compound. Hanggang sa makuha ko lang yung tamang lapot niya. Haluin ko lang siya mabuti. Ayan, ganyan. Ganyan make sure natin yan. Kung malakit siya. Ayan. Maganda tong matibay tong ganitong ating uri na masilya pagka ganito ginamit natin. Medyo mahirap lang siya lihain pero quality naman yung ating gawa. Ayan, kailangan lubog na lubog yung screw na yan. Daluan sa may nakita dyan at nilagyan natin siya ng flat latex o ng water-based paint. Sigurado ay yung black screw na yan o rivet na yan talaga naman mga ngalawang yan. Yan, tiyatanggalin ko na din itong sabitan kasi lahat yan, mamasilyahan ko yan. Siya nga pala, naging problema ko nga pala rito, mayroon pala itong dating pintura, hindi ko na masyado napansin. Kaya akala ko wala akong magiging problema rito. Akala ko hindi ko na ito mamasilyahan. May mga ispatan pa ako dito pala. Hindi ko na masyado na ispatan dahil pagka aking sinander, natatanggal lang din yung ating minasilya. Gawa nga nung ginamit nila ditong skin coat hindi maganda o namumugmog yung skin coat na ginamit nila rito. Kaya parang hindi na ako masyado matagalan dito.
inspatan ko na lang yung mga ilan na malalalim masyadong tama. At saka ko siya sinander ng konti. Dahil pagka sinander ko nga siya ng malakas or madiin, ay natatanggal lang din yung ating minasilya. Gawa nga na yung pinakailalim niya ay namumulbos o local na masilyang na gamit nila rito. Ang ginamit nga rin pala nila rito ng pintura, gloss na o semi-gloss na agad. Hindi na sila nag-flat. Kaya medyo talagang hindi kumapit yung pinturang ginamit nila rito. Binatahan ko nga muna yan. Tapos sinander ko siya, nabakbak lang din dahil nga mahina yung pinapitan na to. Namumulbos kasi yung pinakailalim na to. Mahina yung pundasyon niya. Yan na nga yung ating outcome ng ating ginawa pagmamasilya. Yan, pati mga gilid na yan, minasilyahan natin yan. Yan. Tapos dito na tayo sa mahirap na portion, itong ating pagkasander. Lalo't overhead to, talaga nakakangawit to. Tapos napakatigas pang liyahin ng ating masilyang ginamit dito dahil masonry putty na may patching compound lang. Medyo makunat talaga siyang liyahin. Ang ginamit ko na nga ritong grit is 80 grit para lang maliha talaga siya. Dahil pagka 120 grit o 100 grit, halos ayaw niya talagang maliha. Sobrang tikas, matatagalan tayo. After ko nga lang maliha, gumamit ako dito ng 80 grit. After nga lang nun, gumamit din naman ako dito ng 120 grit para matanggal yung mga sugat-sugat niya. Saka medyo pumantay siya. Hindi siya masyadong malalalim yung sugat niya. Tapos yun talaga napakalikabok. At ito na nga yung primer na sinasabi ko. Pa-primer na tayo dito. Ang gamit ko dito is flat wall. Flat latex. Flat latex yung ginamit ko lang pala rito. Ayan, flat latex ng Boysen. Ayan, Boysen paint nga pala gamit ko dito. Flat latex. Ayan, pati itong wall. Pinlat ko muna. Open primer ko muna lahat. At dito nga sa pinakalabas niya ay magkaibang kulay yung papasin nyo. Kaya mayroon ditong minasilyahan. Kaya ang naisipan ko na lang dito dahil hindi ko na kayang hampulin masyado yung kulay na to, tinipan ko na nga lang at saka ko pipinturahan to ng gray. Itong part na to. Kaya kung papasin nyo, pinuha ko pinakamalapad na portion na yun. Malapad na portion, yan. Diyan ako nag-start. Ako sumukat pataas. Ayan, yan yung pipinturahan ko na lang para hindi na ako magkabul ng kulay pa sa kabila. At the same time, yung pa yung magiging design ng pinaka-entrance ng banyo natin na yan. Ayan, tinipan ko nga lang siya ng masking tape para hindi na ako mahirapan mag-cutting. Ayan. Yan, after na, pinprimer ko nga rin pala siya. Flat latex. At ito na nga yung ating outcome na yan. Gray ang pinulay ko dito sa pinakaloob niya, gray. Ayan, hindi lang masyadong kita kasi medyo light gray yung pinulay ko dito. Ayan, light gray. Tapos nag-cutting na ang cutting. Hindi ko na siya tinip para hindi tayo masyado matagalan. At kasi pagka tinip natin yan at hindi pa nasa tuyong-tuyo yung ating pinaka-upper part na pintura na yon, pag hinila natin yung tape, sasama lang din yung ating pintura sa may tape na yun. Kaya kinating ko na nga siya. Yan tinatawag nating cutting. Hindi ko alam kung pang ibang tawag yan o terms. Ang alam ko lang is cutting ang tawag yan. Pagka-cutting or brush na DDoS ang gamit natin para pinturahan yung gilid. Yan yung mga hindi abot na kumapansin nyo may gap yung portion na yan. Yun ang mga hindi abot ng roller. Yun yung ginamit natin. Brush. Yan. Tatanggalin ko lang yung tape dito para malinisan natin dahil patapos na rin tayo rito. Yan. Yan yung tape. Mapapansin nyo. Pantay na pantay siya. At the same time may design na yung ating entrance ng ating CR. Ayan. Dahil hindi ko nahabulin yung pinaka color yellow na yan,
gumamit na nga ako dito ng kulay gray para sa entrance. Ito gagamit natin ilaw. Papalitan natin yung ilaw na yun. Yan, electrical na naman tayo dito guys. Kakabit ko lang tong ating ilaw. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong content guys, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod ko pang ilalabas na video. In-screw ko na nga lang pala siya sa Hardiplex guys kasi maganda lang naman tong ilaw na to. Kaya hindi ko na siya tinapat sa may paring. Mas maganda ko nakatapat pero hindi na nga. Kinuha ko na yung pinaka-center niya, doon ko na siya nilagay. At ito na yung outcome ng ating ginawa. Yan yung ating outcome. Yan, painted na siya. Ako na kaysa may ako pa nagpintura. Ayan, pamasin nyo. Ayan, ilaw niya. Pati sa wiring ako na rin. Yan guys. Yan. Thanks for watching.